Hi po. Hi po mga kapatid. Let's go. Hi po, hello po. Yan, thank you po sa nagre-post, no? Thank you po sa nagre-post. Hello po, hello po. Yan, good morning po. So, ang topic natin ngayon, take it easy. Sabihin mo nga dyan, take it easy. Yan, sabihin mo, take it easy. Yan, kasi ang dami po ngayon pressured na. Pressured sa buhay, pressured sa sarili, pressured kung saan-saan. Kaya, ayan no, take it easy. Sige po, nag-i-invite lang po ako, nag-i-invite lang ako ng mga pwede nating ano yan, i-invite sa ano natin, no. Ay, nag-live ako kagabi, kapatid, kaso na-late ako. Sali po kayo sa group chat namin kasi yun nga, medyo medyo pa iba-iba po kasi meron pa kang face-to-face ministry kaya nag-a-adjust talaga 'tong online doon. So, ayun po, sali po kayo ng group chat namin para ano po, malaman niyo po kung anong oras. Puwede bang pa-share po pala sa GC natin 'to, kapatid? Yan, thank you, Ate Lynn. So, ayun 'no, salamat rin sa Panginoon kasi meron pa rin tayong lakas to preach the gospel 'no, to preach His word. Ngayon ang topic natin, take it easy, kasi ang dami ko pong nakikita especially sa mga prayer request, sa, kung ano-anong mga platform natin na ang dami pong nape-pressure sa buhay. Ay, okay lang, sorry po ate, ano, naghintay ka pa, pasensya na. Mga around 11:30 ako, hindi ako nakauwi agad. Pasensya na talaga. Ayan, siguro wait po tayo 'no, wait lang natin saglit mga kapatid 'no, tapos ayan, paki-like, paki-share kapatid, paki-top it naman, paki-repost din 'no. Yung reposting po sobrang halaga po niyan sa live natin 'no. Ayan, hello po. Yan, baka meron po kayong mga
prayer request, mamaya ipipray po natin yan or send it to our group chat, no? Pero again, our topic right now is take it easy. Sabi mo dyan, kalma lang. Kalma lang. No, yun talaga yan. Yun nga yung gusto kong topic eh. Kalma lang. Kaso, in English ko na lang. No, minsan, dami nating yan, hello po. Pwede na ba tayo mag-start? 6 minutes? Yan. Yan, pakirepost na lang kapatid. Pasabi naman present, pwede na tayo mag-start. Sige po, tayo muna isaglit na manalangin. O aming Diyos na dakila at banal, alam ko po magdadako ko pa ng marami dito. At alam ko po, Panginoon, na ngayong umaga mahayag po ang salita mo, lalong-lalo na marami po ngayong mga tao, mga puso na pressured sa buhay, pressured sa mga naabot nila, pressured sa mga hindi pa rin nila naabot ngayon. Pero Lord, I pray na ipakita mo sa amin yung timing mo tama. At kami ay nasa season ng tama rin. Kaya Lord, salamat po sa pag-unawa mo sa amin, salamat po sa pag-intindi, at salamat din po dahil alam ko ibubuhos mo yung wisdom ngayon upang kami ay makapagpatuloy ng maayos po sa aming buhay. In Jesus' name, amen and amen. Ayan, ulitin ko po, no, pwede mo bang sabihin dyan, kalma lang. Hallelujah, no? So, naniniwala po ako, kapatid, na ikaw po ay pagpapalain ng Panginoon at lalong-lalo na bibigyan ka ng Diyos ng buhay na maayos ngayon. Amen po ba? So, our topic right now is take it easy. O kaya kalma lang talaga yan, no? So, Ecclesiastes chapter 3 verse 11, no? Kalma lang sa buhay. Amen? Sige po, buklatin nyo muna yung Bible nyo. Pwede mo bang pasabi dyan? Buklat na po, buklat, no? Take it easy, o Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Yan. So, kukunin rin natin to sa Tagalog, kapatid, no? Ecclesiastes o sa Tagalog, mga ngaral. Yan. Basahin ko po, no? Sige po, i-type nyo na lang dyan, no, mga ngaral, no? Sabi po sa mga ngaral chapter 3 verse 11, inaangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula pa sa simula hanggang sa wakas. Pagdating po sa ESV version, ito rin maganda. Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. Kapatid, ang ganda po nitong verse na to. At ito po yung nagpapatunay, kapatid, na kung pagkakatiwalaan mo ang timing ng Diyos, ito ay napakaganda. Amen? Pwede mo bang i-comment dyan? Ito ay napakaganda. Bakit kamo? Kasi kapatid, ang halaga ng timing. Amen? Pag alam mo ang timing at pag tama ang timing mo, para bang lahat is in place. Amen? Bakit? Kasi kapatid, tama diskarte, tama preparasyon. Pag mali ng timing ng execution, para bang lahat mali. Kasi napakahalaga ng timing. Pero kung hindi mo minadali, amen, hindi ka rin late, sumakto ka at pinagkatiwalaan mo ang timing ng Panginoon, kapatid,
everything is beautiful in His timing. Napakaganda. Amen. Kaya, i-comment mo nga dyan, kalma lang. Amen. At ito yung maganda sa verse na to, kapatid. Pag binasa natin, no, talagang nagpaka-take deeper tayo, no. He has put eternity into man's heart. At ang nakalagay sa Tagalog, ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula pa sa simula hanggang sa wakas. Bakit? Binigyan ka ng Panginoon ng desire na alamin mo ang bukas, pero hindi niya ni-reveal lahat kasi gusto nga niya na pagkatiwalaan mo yung timing ng Diyos. Amen? Ang sarap kaya nun, yung hinahanap mo at marami kang nalalaman tungkol sa Panginoon pero hindi pa talaga full revelation. Kasi gusto niya na maging excited ka sa laging gagawin ng Panginoon. Amen? Kapatid, minsan nga negative yung dito, pagkakaintindi. Bakit? Bakit ganon? Ilalagay sa puso ng tao, tapos hindi hahayaan ng Diyos na malaman niya. Kapatid, di ba, nakaka-excite kaya yun? Sige nga kayo, pag sinurprise ba kayo tapos na-spoil, natuwa ka ba? Hindi naman, di ba? Tama mali, hindi ka naman natuwa kasi wala Nalaman mo na, ibig ko sabihin, alam mo na yung detalye sa detalye. Ako nga po sinurprise Amen? Sinurprise po ako, tapos yung kaibigan ko dito sa church, sinalubong ako, oy Kuya Jero, wag ka muna Nalaman ko tuloy na may surprise. Though masaya, oo. Pero yung pinaka-peak ng excitement, nawala kasi mali yung timing. Amen? Hallelujah. So kung titingnan natin, kapatid, everything is beautiful in His timing. Amen? Kaya napakahalaga ng timing, kapatid. Amen? Kaya, pwede mo ba i-comment dyan? Kalma lang. Amen? Ay, sagutin na rin natin yung tanong dyan, no, kanina. Ano ang tanong dyan? Iba't ibang klase ng timing, di ba? Oo, pero kapatid, isa lang ang oras. Amen? Ang buhay natin, kapatid, dito sa lupa ay ang isang buhay na punong-puno ng pagpili. Pipiliin mo bang maghintay o hindi? Pipiliin mo bang i-take yung opportunity na yan o hindi? Pipiliin mo bang magbago o hindi? Kapatid, ang timing ng Diyos sobrang sakto. Amen. Hindi late. Amen. Hindi rin siya nauuna. Sakto. Kaya nga, mali yung phrase na pakakabahin pero sasagutin din ng Panginoon. Kapatid, hindi ka dapat kabahan. Kung alam mo timing ng Panginoon, hindi ka kakabahan. Amen. Kaya sana hindi ko na po naririnig sa inyo yan, ha? Papakabahin pero ganito, ganyan. Amen. Ronel, sige nga, matanong ko sa'yo. Sasagutin kita, kapatid. Marami akong energy ngayon Kasi kapatid, kung pipilisopohin mo, talaga namang marami. Isa lang ang ikot ng oras, kapatid. Iisa lang ikot ng oras. Kaya mo bang ibalik yung oras mo? Hindi, di ba? Kaya iisa lang, kapatid. Naku, ang hirap kausap ng ganyan. Kaya, bugs. Hirap to kausap, ha? Kung ang relo mo, Casio, tapos Rolex. Ulitin ko, ha? Casio at Rolex. Kahit magkaiba ng brand, iisa ikot. Amen? Di ba? Hirap kausap, tapos PPM ako niyan. Di mo ba kayang sumagot? Okay lang. Okay lang po ba basahin ng Protestant Bible kahit Catholic ako? Ano ba yung Protestant Bible, kapatid? Kasi iba-ibang version ng Bible, kapatid. ESV, NLT, NIV. Pwede nyo pong basahin yan basta 66 books. Amen?
So again, balik tayo ulit. Ulitin mo nga, sabi mo, kalma ka lang. Yan, sabi mo, kalma ka lang. Amen. Yan. So kung titingnan natin kapatid, kaya ito po yung topic natin ngayon. Kasi ang dami pong pressured sa buhay. Sige nga po, pwede po ba akong magtanong dyan? Sino po ang pressured na sa buhay? Ako nasubok agad yung kakalmahan ko eh. Kaya napindot ko na naman yung mute eh. Yan, yung mga pressured sa buhay. Oo, dami palang pressured sa buhay. Alam niyo kapatid, hindi ko kasi alam sino yung mga trentahin dyan. Ako 30 na eh. Dumating po ako sa point ng buhay. Meron po kasing tinatawag na quarter life crisis. Alam niyo yun? Quarter life crisis kapatid. Ito yung around like 25 to 30s na nagkakaroon ka ng crisis kasi pakiramdam mo late ka na. 'Di ba? O kaya naman sira na buhay mo, o kaya naman wala na mangyayari sa buhay mo. Eh kapatid, alam niyo yung may-ari ng KFC, matanda na siya bago siya nagkaroon ng breakthrough sa negosyo. Eh hindi mo alam timing. Amen. Oo, may quarter life crisis ka, pero kapatid, tumuloy-tuloy ka pa rin, kaya nga take it easy. Amen. Kaya kapatid, hindi kailangan ma-pressure. Eh kung yung bini nga, alam niya, ang buhay ay hindi karera, eh lalo na dapat ang Kristiyano. Alam niya na ang timing ng Panginoon ay napakaganda in His perfect timing. Everything is beautiful. Amen. So kung wala ka pang asawa ngayon? Kung wala ka pang sariling bahay? Eh lahat ba ng may asawa masaya? Nang matanong ko dyan sa comment section, lahat ba ng mga nag-asawa masaya? Di ba? Hindi naman. Lahat ba ng may negosyo ngayon masaya din? Hindi rin naman. Di ba? Lahat ba ng may sariling bahay okay ang buhay ngayon? Hindi rin naman. Di ba? Hindi porket nakita mo sa iba, applicable na sa'yo. Amen. Alam mo kapatid, anong na-realize ko? Hindi ko naging kamukha si Alden Richards. Kasi baka hindi ko kaya yung pressure ng pagiging pogi. Pero, hindi rin naging mukha ko si Alden. Kasi baka hindi niya rin kayang yung pressure ng sobra kong kapugian. Amen po ba? Di ba? Kung nagkapalit kami ng mukha ni Alden, baka hindi niya rin kayanin. Kaya hindi po nagkamali si Lord. Amen po ba? Hindi kanya ginawang mayaman, baka kasi hindi mo kayanin yung pagiging mayaman. At hindi rin niya ginawa na mahirap ang isang tao kasi nga baka hindi rin niya kayanin yung hirap. Kapatid, hindi porket nakikita mong masaya sila talagang kanya-kanya tayong timing. Sabi mo nga, timing. May kanya-kanya tayong timing. Ay, lag po. Hindi naman ang lag sa akin. Wait lang. Diba? May timing din yun yung lag. Diba? So, ibig sabihin kapatid, hindi ka dapat ma-pressure. Wait lang, lipat na nga. Lagi na lang tayo naglalag. Hindi ko na talaga alam anong gagawin ko. Amen. Ayan, okay na. Okay na. Labas lang kayo, tas balik. Kapit lang, kalma lang. Ayan, okay na po ba? Okay na po? Yan. So, lumipat na ako. Nag-data na lang ako kasi hindi ko rin maintindihan itong Converge. Yan. Pero again, kapatid, ibig ko sabihin, hindi ka dapat ma-pressure sa buhay. Kaya nga, take it easy. Kung nasan ka ngayon, kapatid, yan yung season ng buhay mo na gustong malagpasan mo. Bakit?
Kasi pag napagtagumpayan mo yan, magiging matibay kang tao. Sabi po ng Bible, di ba? Ang lahat ng mga pinagdaraanan natin sa buhay ay nakakapagpaganap ng buhay natin. Kaya nga dapat magalak kapag may pinagdadaanan ka kasi nagiging ganap yung buhay mo. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, maintindihan mo yung timing. Amen. Maintindihan mo yung timing ni Lord at ang timing ng Diyos ay napakaganda. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, sabi mo nga dyan, napakaganda ng timing ni Lord. Amen. Ngayon, marami pong tao ang namumuhay in pressure. Tama? Pressure maging successful, pressure na maikasal, pressure na yumaman, pressure na ma-achieve yung bagay-bagay in certain age. Ako kapatid, nung college ako, sabi ko nga sa inyo, 18 years old po ako na nakagraduate na ako ng college. Gusto ko agad, ang pinakapangarap ko maging professor, kapatid. Pangarap ko talaga magturo sa mga college. Yun talaga, kaya talagang nagpursige ako sa buhay. Pero hindi binigay ni Lord eh. Kasi magiging tagapagturo pala ako ng salita ng Diyos. Amen. Sinong makapagsabi, kapatid, na isang katulad ko na loko-loko eh, magiging tagapagturo ng salita ng Diyos? No? Hindi man tumama yung plano ko sa buhay ko, pero tama yung plano ni Lord eh. Amen. Eh ano kung hindi ka pa kumikita ng marami ngayon, tapos may nakita ka sa social media na high school pa lang, malaki na kinita. Eh ano naman kung si Josh Moica, milyonaryo, bakit masaya ba buhay niya? Di ba? Alam mo, hindi naman yaman ang pamantayan ng buhay. Tama? Daming mayaman, kapatid, pero malungkot. Daming yumaman, pero nag-compromise. Yung yaman na nag-compromise, kahit ano pang yaman mo, kung compromise mo yung nakuha, one day, hindi man ngayon, pero one day, hanggat hindi mo yan hindi mo yan isinusuko sa Panginoon, hanggat hindi mo yan pinagkakatiwala sa Diyos, walang mangyayaring maganda. Amen. Nasa Ecclesiastes chapter 3 verse 11 tayo, kapatid, kaya please, respect po. Amen. Kaya kung titingnan mo, kapatid, yan, katulad yan, yung pressure dyan, ipa-flood yung comment. Kung di mo papansinin, kapatid, hindi ka mape-pressure. Tama ba? Anong ibig ko sabihin? Marami pong tao ngayon nape-pressure na kasi sa totoo lang, gusto lagi nagmamadali. Instant na lahat ng bagay, kaya pati buhay mo gusto mo instant. Kalma lang. Amen. Huminga ka ng malalim at maging maayos ang buhay mo. Amen. Ngayon, kung meron kang mga bad decision, may nakita kasi ako dyan kanina eh. Sabi sa comment, ang bad decision ba nakakapag-delay ng plano ng Diyos? Kapatid, niloob din ng Panginoon na mangyari yan para may matutunan ka. Amen. Alam ko, kapatid, sige, magtatanong ako dyan sa comment section. Ang dami mo ng bad decision. Tama? Pero nung naintindihan mo na mali pala yun, hindi ba't naitama mo buhay mo? Amen. Kaya nga, kapatid, halimbawa, sabihin na nating maaga kang nagkaanak, eh wag mong masyadong pinag-iintindi yung mga sasabihin ng iba. Eh nandiyan na yan eh, alangan naman itakwil mo yung anak mo. Ano ang magagawa mo? Itama mo. O halimbawa, kapatid, meron kang ginawang pagkakamali, hindi mo na kayang i-reverse o hindi mo na kayang itama, o susuko ka na sa buhay? Hindi ah. Naranasan mo yung consequences para maintindihan mo na kailangan mo si Lord. Amen. At hindi pa huli lahat. Ako, kapatid, sobrang dami kong pagkakamali, pero pilit kong tinatama ngayon.
Meron akong utang sa credit card, may utang ako sa online lending app, kinakausap ko ngayon, gusto ko kasi maging clear yung pangalan ko. May utang ako sa tao, nagpe-pray ako na makabayad ako sa Panginoon. Hindi pa huli lahat. Meron tayong mga pagkakataon, kapatid, sa buhay natin na makakabelo tayo at maitatama natin. Eh, ang problema, pag ayaw mong itama. Di ba? Kaya kapatid, huwag ka ma-pressure. Ano ba ngayon ang kailangan mong gawin? Ano ba yung pinapaprioritize sa'yo ng Panginoon? Amen. Kaya kapatid, napakahalaga na maintindihan mo. Hindi po minamadali ang buhay. Ang mamadaliin mo, yung paglilingkod sa Panginoon. Amen. Pero yung buhay, hindi mo mamadaliin yan. Amen. Hindi siya si Lord hindi nagmamadali, hindi rin late, hindi rin, kasi minsan, ang tingin mo sa Panginoon, tao eh. Anong kala mo kay Lord? Ay, nalimutan ko ata si Pipay. Kailangan ko hindi po ganun si Lord, no? Amen. Ang Diyos, kapatid, tahimik, pero may ginagawa. Tao lang naman ang hindi makapaghintay. Ang pinakamahirap sa paglilingkod, yung paghihintay. Tingnan mo, kapatid, alam yan, nandito na sila MJ, nandito na sila Pipay, kapatid, nandito na yung mga luma. Alam nila yan, alam nila pinagdaanan ko dito sa live. Alam nila yan. Kung paano ko talagang nagtiyaga bago talaga ma-achieve yung 164. Grabe, daming basher, daming nagsasalitang mali, walang uma-attend. Pero kung titingnan mo, kapatid, hindi naman ako sumuko. Tumuloy-tuloy pa rin ako, di ba? Ano nangyari? Everything is beautiful in His timing. Si Lord ang sumagip, kapatid, hindi ako. Yari ako niyan kay Lord, ha? Amen. Ayan, nag-join pa si Ate Honeybee. Si Ate Honeybee, 1K pa lang, nandito na yan eh. Amen. So, titingnan mo, kapatid. Ay, hindi nga 1K, 500 followers pa lang ako, nandito na yan. Anong ibig ko sabihin? Wag kang mape-pressure sa timing ng Diyos. Kasi nga, mangyayari at mangyayari yung kalooban ng Panginoon. Amen. Tingnan mo si Lord, si Jesus. Di ba binabagyo siya? Bakit siya natulog? Okay, tanong ko sa iyo, bakit matulog ka kasi? Di na ako makapaghintay sa punto, sinabi na agad eh. Pero di ba, natulog lang siya. Bakit? Alam niya kasi na hindi siya mamamatay sa bagyo. Alam niya kasi na mangyayari yung kamatayan niya sa cross of Calvary. Kaya may bagyo man, tulog. Tama? Eh yung mga kasama, ala, papatayin mo ba kami, Panginoon? Bakit natutulog ka lang? Kung si Lord lang katulad ni Malupiton, sasabihin ni Lord, sa krus nga ni ako mamamatay. Diba? Ang kukulit ng disciple, buti na lang hindi ka ugali ni Lord si Malupiton. Tama ba? Sabi lang niya, you fool. Ang liit naman ng pananampalataya nyo. Diba? Sabi niya, bagyo, tumigil ka. Amen. Sa krus nga ni, di ba? Alam mo, di ba? In-explain ni Lord yan. Sinasabi lagi ni Lord yan, in 3 days, di ba? Ako, in a little while, mawawala ako, but in a little while, babalik ako. Ang dami ng prophecy, pero hindi nga nakikinig itong mga disipulo. Yung mga disipulo dati, kung titig mo, ganyan sa, oh Lord, ikaw ang Messiah. Pero pagdating ng, nagdududa. Pero buti na lang nabago nung may ascension. Amen. Timing ng Diyos eh. Eh ikaw, yung angel mo ata nakaganyan na sa'yo. Nako, minadali na naman timing ni Lord. Diba? O kaya naman sabi ng angel mo, wag mo nga sabing madaliin yan. Ang kulit mo.
Sinabing hintayin mo si Lord, di ka makapaghintay. Tingnan mo yung huling hindi naghintay na kilala ko sa Bible, si Saul. Hinihintay niya si Samuel para mag-offer. Alam mo, hindi makapaghintay, nag-offer pa rin. Anong sabi ni Samuel kay Saul? Nako, obedience is always better than sacrifice. Tama motibo mo, tama gagawin mo, pero pag hindi timing ni Lord, nagkamali ka lahat. Amen. Pag minadali hilaw. Tama? Tama po yun. Si Remulla lang naman yung nagsasabi na hinog na nahilaw. Pero pagdating po sa prinsipyo ng buhay, hindi pwedeng hilaw pa lang, kukunin mo na. Amen? Kaya dapat tama timing. Tama timing. Yun yung gusto kong i-instill sa inyo. Kumalma ka. Amen. Alam nga naman, di ba, naghihintay ka ng saging kulay green pa, kainin mo kagad, hindi ang pakla nun. Di ba? Meron akong, alam niyo yung kainito? Di ba? Alam niyo ba yung kainito? Ano bang kainito sa English? Star apple. Di ba? Ang nakakaalam na hinog na yun, yung mga talagang alam na nag-aalaga ng star apple. Ako, favorite ko yung kapatid eh. Kasi merong kulay green na hinog, meron din namang violet na hinog. May kinuha kulay green. Kain ako, dagta yung bibig ko, tapos ang pakla. My goodness. Star apple ba yun? Yung ano? Hindi pala kay Mito, iba eh. Iba ata yung kay Mito sa star apple. Pero di ba, ganun pa rin. Ibig ko sabihin, kung hindi timing, star apple, no? Kung hindi timing, wala, mali. Ngayon, pag mali naman timing mo, halimbawa, kakahintay mo, di mo alam, pwede na palang pitasin, tapos sige, hindi, hayaan mo yan. Mali din. Kasi, alam mo saan hindi ko alam kung sino yung mga taga-probinsya. No? Sa JIB sa Alfonso kasi, meron kami doon langka. Ngayon, itong langka pala, sabi ko, ang ganda ng langka, ganyan-ganyan. Hindi ko nasabi na dapat pala yun, sakuhan, yung sako. Kina next week bulok na. Kasi nagkakabutas pala yun. Tapos, pupuntahan ng mga ibon, pupuntahan ng sayang. Diba? Ibig sabihin, kung sana pala nasabi ko balutan ng sako, na-harvest sana. Nagets niyo ako, kapatid? So, pag minadali, pangit. Pag pinabayaan naman, pangit din. Di dapat dun tayo saan? Sa timing ng Diyos. Kaya dapat alam mo yung season ng buhay mo. Kaya nga, anong sabi po ng Psalms? Anong sabi ng Psalms, no? Teach us to number our days so that we may gain the heart of wisdom. Tingnan mo turuan mo kaming bilangin ang bawat araw. Hindi po sinabi doon, turuan mo kaming bilangin tuwing birthday ko. Hindi, kapatid, kung tuwing birthday, kapatid, nako, ang dami mo nang mali. Tuwing birthday mo lang tinignan yung buhay mo kung tama o mali. Diba? Dapat araw-araw, kaya nga sabi ng Psalms teach us to number our days so that we may gain the heart of wisdom. And the heart of wisdom, kapatid, comes from God kasi araw-araw kang tinuturuan ng Panginoon. Kapatid, may baby kami dito sa bahay 3 months pa lang. Alam mo, kapatid, halimbawa 2 days ko siyang hindi nakita, para bang may bago sa kanya. Ngayon tumatawa-tawa na, nakikipag-usap na. Nagugulat ako, tumatagilid na. Sabi ko, 3 months ba to? Kung hindi ako Kristyano, isipin ko, tiyanak yun eh. Kasi nagugulat ako, may pagbabago na naman. Yung leeg niya, nakokontrol na niya. Yung grip niya, lumalakas. Sabi ko, 3 months ba to? Oy, Pipay Ay, gusto mo pa ng baby Amen? So kung titignan mo, kapatid, malingat ka lang ng konti, maraming pwedeng magbago. Kaya nga, kapatid, araw-araw dapat sinasumasanggutin ka sa Panginoon kasi
Magkaroon ka lang ng skip sa prayer mo ng isang araw, magugulat ka na lang ang dami ng mali. Kaya anong sabi ng Bible? Teach us to number our days so that we may gain the heart of wisdom. Ang season ng buhay, kailangan binabantayan. Amen. Binabantayan. Amen. Kung titignan mo kapatid, alam mo sa Pilipinas kapatid, ano tayo dito, waterproof tayo dito, kaya ngayon yung gobyerno, hinayaan lang yung flood control kasi pinanindigan na waterproof tayo. 'Di ba? Si Remulla, wala na siyang si John Vic, wala ibang ginawa, taga-suspend lang yun ng klase. Kaya gusto niya na maraming baha kasi para masuspend. Taga Cavite po si Remulla, kaya college pa lang ako, alam ko na yun, yung trabaho niya. Pero kung titignan mo kapatid, dahil itong Pilipino, sobrang dami ng season, alam na niya kung uulan, alam na niya kung gaano kalakas babahain, alam na rin niya kung anong gagawin niya, di ba? Kasi alam niya yung season titignan lang siya, ay mukhang uulan. Ako nga kapatid, sa totoo lang, nalalaman ko pag sobrang lakas ng ulan sa simoy ng hangin. Kahit na medyo mainit, tapos parang may maaamoy ako na alam ko parang uulan. Umuulan nga, di ba? Kasi nalaman mo na. Pero kapatid sa ibang bansa, gasinong baha, umiyak talaga yung Pilipino, ibang klase. Kasi dami ng pinagdaanan sa ibang bansa, konting ba, grabe, devastated. Pag tinignan mo, hanggang sakong lang naman. Di ba? Kaya tayo pinatibay tayo ng Panginoon. Amen. Sabi ko, grabe naman niya. Yung sa Japan nga, bumaha ang linaw tapos sasabihin nila, hirap daw. Di ba? Dito, nag-swimming pa nga sa baha Amen? So, ibig ko sabihin kapatid, pag na subaybayan mo yung season ng buhay mo, ang dami mo mapagtatagumpayan kasi sinabuhay mo O, di pag maaraw, maglaba ka. Di pag maulan, maligo ka sa ulan. Di ba, yun ang ibig ko sabihin? Ang daming season ng buhay natin na marami kang napalagpas na dapat natutunan mo kasi nga, hindi mo hinarap o hindi mo tinignan ano bang timing ng Diyos. Amen. Sumali po ako ng groups sa Bloom Up ng mga may anxiety and depression. Sobrang grabe po yung mga pinagdadaanan ng mga may anxiety kasi nakikita ko doon ganito ganyan, sobrang daming mga kwento. Pero 'di ba? Pero kapatid, ang sinasabi po ng Panginoon, kahit na ganun, biyaya pa rin ng Diyos. Kasi napapagtagumpayan natin. Amen. So, anong ibig sabihin kapatid? Sinasabi po ng salita ng Panginoon sa'yo na ang Diyos na buhay ay lagi kang tutulungan in every season ng buhay mo. Amen? Amen po ba? Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa'yo ngayon na pagkatiwalaan mo timing ng Diyos. Amen? Pagkatiwalaan mo yung sinasabi ng Panginoon, ano bang season ng buhay mo? Amen? Sabi mo nga dyan, tanong mo nga si Lord, anong season ng buhay mo? Wait lang po Yan, tanong mo dyan, anong season ng buhay? Amen? Kasi kapatid, hindi mo alam Hindi mo alam yung season ng life mo. Amen? Ang kailangan, tanungin. Kasi sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11, may pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. Tama, laging may pagnanasang alamin.
Amen? Laging may pagnanasa na alimin mo yung sitwasyon mo, ano bang pwedeng mangyari bukas, kapatid. Pero hindi man ibigay ng Diyos sa'yo yung sagot, pero magtitiwala ka sa timing ng Diyos. Kasi at the end of the day, faith pa rin ang mahalaga. Amen? Kaya ngayon, kapatid, para mas maintindihan natin lahat, no, wala pa akong punto sa kwentuhan pa lang to. Pag pinagkatiwalaan mo timing ng Panginoon, mamumuhay ka sa kapayapaan instead of pressure. Amen. Kaya anong context ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11? Sabi ko sa inyo, context is power. Pag binasa niyo po yung Ecclesiastes chapter 3, sasabihin niya dyan, there is time in everything. Amen. May time na mamatay, may time mabuhay, may time na malungkot, may time na masaya. May iba't ibang season ng buhay natin. Pero, ang Diyos pa rin ang magbibigay sa'yo ng napakagandang timing. Amen. Diba? Ako, kapatid, minadali ko timing ko eh. Hindi ko pa season mag-asawa, nakipag-live-in partner ako. Bagamat sa iba, pwedeng sabihin sa akin ng iba na, sa akin naman, naging maayos naman kahit live-in kami. Pero hindi sa lahat. At the same time, hindi po kalooban yun ng Diyos. Kaya nga marami po tayo dito sa online natin na may live-in partner, pero we are praying na maikasal, di ba? Hindi natin hinuhusgahan. Amen. Pero, pinipray natin na maitama. Kasi ako, kapatid, hindi talaga naging maayos. Minadali ko eh. Bakit ko ba minadali? Kasi nga na-pressure ako sa bahay, iniwan ako ng pamilya ko. Kaya humanap ako ng tatanggap sa akin. May tumanggap. Naglaro kami bahay-bahayan. Natapos na yung laro ng bahay-bahayan. Masakit talaga. Ang dami ko natutunan. Pero dun sa live-in, natuto talaga ako umayos ng buhay, natuto ko na maging responsable. Ang di ko lang natutunan, wag umutang. Ang kanda utang-utang. Amen. Kaya kapatid, napakahalaga na alam mo yung timing. At alam mo kung kalooban ba to ni Lord. Ngayon, may nagtanong, ano bang perspective mo? How to know po it's from God? Kapatid, unang-una, kung sa Diyos yan, dapat biblical. Ano ba ang biblical courtship? Ano ba ang biblical dating? At kung about sa love life lang, hindi naging kayo para lang maglaro-laro. Naging kayo para magpakasal, di ba? Dapat, ang pinaka-goal, pakasalan. Kung hindi rin pala, kung laro-laro lang pala, di ba may narinig kasi akong ganito eh. Hindi pa kasi ako sigurado kung pakakasalan ko to o hindi. Dapat maghiwalay kayo kasi hindi ka pala sigurado eh. Amen. Yung mga babae, nagpaligaw kayo para pakasalan, ha? Yung mga lalaki, nanligaw kayo para pakasalan. Hindi para maglaro-laro lang. Kasi kung laro-laro yan, kayo na lang maglaro ng buhay. Kasi yan, katulad yan, may nabuo. Kunyari lang ha, pababayaan nyo yung nabuo nyo. Paano po pag nagpakasal pero hindi naman? Kaya ngayon nga eh, tatanong mo kay Lord. Kaya nga dapat ang goal, magpakasal. Kasi kapatid, marami naman ding nagpakasal dahil lang din na pressure. Amen? Maraming kasing sakilig lang nagpakasal eh. Pogi kasi. Dangganda kasi. Dangganda nga, di naman marunong maglaba. Aray mo. Dangganda nga, hindi naman pala, wag naman dangganda. Dang pogi nga. Puro yabang naman. Aray mo. 'Di ba? Kaya nga dapat pagkatiwalaan mo timing ng Panginoon. Kasi sure ako kapatid, pag timing ng Diyos, payapa ka. At the same time, parehas nyo nga hanapin ng Panginoon. Amen. Dapat mas mahal nyo si Lord kaysa sa mahal nyo yung isa't isa. Kasi sabi ng Bible, we love because He first loved us. Amen.
Kaya kapatid, dalangin ko, magkaroon ka ng wisdom na tatanungin mo si Lord. Kaya hindi ulitin ko, take it easy, hindi lang din naman sa love life, sa buhay, sa trabaho mo. Ito ba yung binibigay na Lord na trabaho sa akin? Ito bang negosyo ko? Pag to pinasok ko, mapupupurihan ko ba si Lord? Timing ba ng Lord na magnegosyo ko ngayon? Ngayon, halimbawa, iniisip mo, late ka na, hindi ka late. Amen. Kasi ako kapatid, ang dami kong regret sa buhay na itinatama ko ngayon. Sa paanong paraan. Sabi ko sa Panginoon, dapat pala nung peak ng trabaho ko dati, kumuha na ako ng bahay. Kasi ngayon, hanggang ngayon, nangungupahan pa rin ako eh. Eh wala eh. Sabi ko siguro hindi naman kami hindi naman kami mawawalan ng bahay kasi business namin dati, real estate. Eh technically, hindi naman akin yun, sa tito ko yun. Oh. Ngayon, nawala lahat, pilit kong bumabangon. Amen. Yung lisensya, dati pwedeng kumuha ng 1.5, ngayon napagastos pa ako ng 8K or 9K. Kasi nga, pinalagpas ko yung opportunity. Pero may pagkakataong itama. Amen. Kaya ngayon kapatid, sobrang careful ko in terms of decision making. Kasi tinatanong ko si Lord, Lord, timing ba to? Maraming bagay na namadali ko, maraming bagay na nagbida-bida ako sa sarili kong buhay. Wala. nga. Pero, maaaring itama. Gets niyo kapatid? Ibig ko sabihin, yun yung maganda sa grace ng timing ng Diyos eh. Pwede kang bumalik sa track ng Diyos. This time, hindi na ikaw, si Lord na. Kasi pangawakan mo yung Ecclesiastes 3:11 o sa Tagalog, mga ngaral, na alin? He made everything beautiful in its time. Sa timing ng Diyos. Amen. Kaya dapat alam mo yung season. Ulitin ko teach us to number our days so that we may gain the heart of wisdom. Hindi pwedeng papalagpasin mo yung isang araw na hindi mo tinatanong si Lord, Lord, timing mo ba to? Sa bawat hakbangin ng buhay mo kapatid, napakahalaga ng prayer. Kahit sabihin nyo na, OA ako mag-pray, okay lang. Kasi ako kapatid, sa bawat hakbangin ko, Lord, pupunta ba ako dito? Lord, date ko nga pati pagla-live ko eh. Sabi ko, Lord, saan ako magla-live? Sa bahay ba o sa church? Eh kagabi naman sabi ni Pastora, mag-focus muna ako dun sa gagawin namin para sa camp. Oh. Amen. So kung titingnan natin kapatid, God has nagbabalik. Sorry, uminit yung cellphone na overheat. Mga kapatid, ire-relive ko po kapatid, ire-relive ko po kasi uminit po eh. Uminit po yung cellphone ko. So kaya pasama po sa prayer. Wait po, ire-relive ko po kapatid ire-relive ko po. Para ire-relive ko na lang kapatid. Uminit yung cellphone. Nag